Sige, at ako si Brother Jom Kagingin. I'm the reappointed. No? Actually, I was the East Area Servants way back 2019 and 20. Then Habit took over and then nagkaroon ng new assignment si Javi. So ibinalik muli sa akin. Kaya ngayon, I am now the current area servant ng East Area. So I'm from Marikina. And my wife's name is Susan. Meron kami isang anak at he's already 40 years old. Meron kami 5 apo and they resides in Upper Antipolo. So hindi sila nakatira sa amin. So yan, taga-Tarlac. So kung sino mga taga-Tarlac sa inyo, shout out yan. And of course, yung aking may bahay taga Pampanga sa Lubao naman. Yan. So we've been in our community since May 1995. So halos lahat ng mga stages ng ating service ay napagdaanan na din namin. Members, household, unit, chapter, cluster, and this time area servants. Naging kids coordinator Recording din in kami progress. for so many times, for so many years din nagkaroon kami we were assigned as chapter kids, cluster kids, and eventually naging district kids coordin kami. Yan. So imagine for so many years, we've been here in our community and we really thank God for calling us to be here in our community dahil sa dami ng blessings, no? Hindi ko na tinitingnan yung mga negative but rather I always look doon sa mga blessings na ibinigay sa amin ng ating Panginoon simula nung kami ay pumasok dito sa ating community. And alam ko naman kayo din, no? Same thing with you at maraming pinagbago, maraming pagbabago at napakaraming blessings na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Just like today, we were so blessed dahil pinagtagpo-tagpo muli tayo, no? Hindi man tayo magkakakilala at sa pamamagitan ng teknolohiya na ito na ipinagkaloob ng Panginoon ay magkakasama tayo, no? Sa pamamagitan ng technology na ito. How truly God is amazing and wonderful para lamang sa kanyang gawain ay pinagkakaloob niya yung ganitong mga sinasabi nating teknolohiya, no? So walang makapagpipigil ngayon sa atin upang mahinto tayo sa evangelization works kasi maraming avenues, maraming pamamaraan. So isa na nga itong ginagawa natin ngayon. So yung ating panayam ngayon ay napakaganda sapagkat for those of us na hindi natin alam because we've been chosen. We've been destined, no, to become the leaders ng ating community. Meron tayong power to intercede. Yung iba lang, hindi natin siguro na-activate o kaya naman na-utilize dahil hindi natin ginagawa kasi. Yan. So most likely baka yung message ng Panginoon, ito na ngayon na pinapadama niya sa atin na, hey mga anak ko, sabi niya siguro, meron kayong power to intercede. Just like yung na-cite nga kanina ni Brother Tom na may sakit yung kanyang anak. So we as elders, we can intercede, no? We can intercede by prayer doon sa sakit doon sa pagpapagaling, ano? Doon sa anak ng ating kapatid na si Brother Tom. So pag-uusapan natin yan kung paano yung pamamaraan at kung ano yung gagawin ng isang intercessor para maging success yung ating pagiging isang intercessor, no? So ngayon, pag-usapan natin ngayon itong power to intercede. Alam naman natin yung to be intercessor ay ito yung mga nag-i-intervene, ano? On behalf of another, no? Especially by prayer. Yeah. So lahat naman tayo, we've been taught here in our community or even before joining our community, alam naman natin na napaka-effective ng prayer, di ba? Especially now that we have the covenant, nag-umpisa tayo dun sa covenant natin and nag-grow yun, ano? And siguro naging habit na natin, naging daily habit natin yung pag-pray natin. Kaya sila din, yung mga intercessor,
Sila din yung nagdarasal, who make petitions and begging God in favor of another person. So yun yung trabaho ng intercessor. Sabi ko nga yung power nasa atin na sapagkat hindi tayo aabot sa estado na to kung hindi tayo inalalayan, kung hindi tayo pinagkalooban ng ganitong power by the Holy Spirit. So dapat natin siguro itong gamitin, ano? Ang Panginoon Diyos naman, ang gusto niya sa atin yung nakabubuti para sa lahat, di ba? At alam naman natin that He wants us to come to Him, to us, doon kung ano yung mga kailangan natin, ano? Kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, sabi nga doon sa Matthew 6, verse 32 and 33, ang sabi rito, yun daw mga Gentiles seek all the same things, sabi niya. Yet your Father knows that you need all these things. Therefore, seek first the kingdom of God and His justice, and all these things will be added to you as well. So, sinasabi dito, seek first the kingdom of God. Kasi everybody naman can seek all the things na pangangailangan natin o ano yung mga pinagpipray natin, everybody. But remember, ang sabi dito kasi may pamamaraan, we have to seek first the kingdom of God and His justice. Now, in seeking the kingdom of God, it entails of what? Siyempre, on our part, we really kailangan maging worthy tayo, ano? Sa harapan ng ating Panginoon Diyos. We have to strive and strive and strive to become what? Holy and righteous, di ba? Para tayo ay maging karapat-dapat sa pagdulog natin, sa paghingi natin, sa paghanap natin doon sa kaharian ng Diyos at para makamit natin yung pagmamahal na nais nating makuha sa ating Panginoon Diyos. So Jesus tell us to come to Him in times of difficulty and He will refresh us. Ito, pinapatuto ito doon sa Mateo chapter 11 verses 28 to 30. Dito sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, "Come to me, all you who labor and have been burdened, and I will refresh you." So ibig sabihin, pagka-refreshed, panibagong sigla, di ba? Nawawala yung pagod, nawawala yung worries, yung mga anxieties or anything. Basta't i-refresh tayo ng ating Panginoon. Sabi niya rito, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is sweet and my burden is light." Yan, di ba? So it's a clear invitation. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Come to me." Hindi naman niya sinabi na o sige, sige, tingnan niyo muna. Kung okay sa inyo, then come to me and then let's talk. Hindi naman niya sinabi. But rather, ini-invite na niya tayo. Pag tayo ay nakadarama na ng kahirapan, pagod, or anything, come to me, ang sabi niya, and I will refresh you. So, okay? So, dito kasi parang tayo dito bilang mga elders, nung tayo ay nag-commit sa Panginoon, I don't know kung right away we did say yes. But sa most of the times, doon sa mga servants, no, kung minsan binibigyan ng panibagong service, parang may hesitancy on their parts eh. Titingnan muna namin, pagdarasal muna namin, tingnan muna namin kung kaya ng schedule namin. But remember mga kapatid, may assurance na ang Panginoon. Pagka tayo nahihirapan at tayo napapagal, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So whenever na meron tayong new service na binigay sa atin, we always say yes to the Lord. Remember that we are on an evangelization work. Ang evangelization work na yan, especially here in our community, lumalaki yan, lumalaki. So we need a lot of workers, intercessors as well, no? Mga leaders as well. Kaya nga, ibig ko sabihin, yung mga household servants ngayon, eventually, you will become the unit leaders or unit servants, and eventually, you will become the chapter servants. So pagka dumating yung point na tayo ay tinatawag na ng Panginoon, we will say yes always, no, right there and there we say yes sa ating Panginoon. Basta sa Panginoon, wala nang ifs, wala nang buts, wala nang hesitancy on our parts, but rather we say yes immediately. And then of course, i-equip naman tayo ng ating Panginoon eh. Problem natin sa ating schedule, problem natin sa
kung paano natin na-handle yung ating yung service na ibinigay sa atin, nandiyan ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng pamamaraan on how to really handle yung new service na ibibigay niya sa atin. Now, we can come to God. I mean, tayo naman kasi merong relasyon sa ating God the Father, dahil nga tayo ay naging anak, tinuring na anak dahil doon sa bautismo, sa pagbautismo sa atin, tayo ay naging anak ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman tayo ay may reason to come to Him and approach Him with confidence because of this special loving relations natin sa ating Ama. Just like yung sa pamilya natin, yung mga anak natin, na malapit yung anak natin, siyempre napakaganda ng relasyon, di ba? So hindi ka mangingiming lumapit. Merong confidence on both sides na magkausap, no? Na magkarinigan kung ano yung mga karaingan o kung ano yung dapat pag-usapan. So when we pray, well, our Lord Jesus Christ taught us to pray, especially dun sa Lord's Prayer. Ito nga kanina, na nabanggit ni Brother Boots kanina, yung Lord's Prayer, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Sinabi doon, your will be done. Yan, di ba? Napaka-importante ng salita na to sapagkat makikita natin dito parang sinusurrender natin lahat yung sarili natin sa ating Panginoon. In other words, ang Panginoon Diyos ang mag-take charge ng buhay natin. Not only yung buhay natin, but even yung mga family, loved ones natin, or even yung mga people or yung mga brethren na members natin na in-entrust sa atin. So pag-usapan naman natin yung intercession, no? So yung alam naman natin kanina, being an intercessor, to be an intercessor, sabi nga, we mediate and we intervenes and we pray in behalf of another. Now, ito na ngayon yung intercession. So intercession is prayer for God's will to happen. So tayo nag-intercede, nagdarasal tayo para doon sa kagustuhan ng Panginoon na mangyari, na mangyari yung ating pinagdarasal. So we have to see God's viewpoint in various situations. So tingnan muna natin, not only in various situations but in every situations, no? Tingnan natin kung ano ba yung nais ng Panginoon. Ano ba yung mensahe ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon? Then after doing that, then we could go to the Lord with boldness and confidence and pray and ask for His actions. Definitely, He will hear our prayers. So papakinggan naman niya at ang ano dito ay bibigyan niya ng katugunan, no? Lahat ng ating mga ipinagdarasal. So, an intercessor is the one who seeks the mind of Christ. So, ano ba yung mind of Christ? Yung mind of Christ involves the wisdom, no? Coming from the Father, coming from God, no? He does not, intercessor does not pray just for obvious thing or yung mga good things, but rather, he prayed for God's mind in the situation. Dahil once na napag-pray natin ito, then we will be equipped with wisdom, no? Grace and mercy as well, no? Pagka tayo ay nagdasal sa ating, pag pinagdasal natin ito sa ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay wants to answer is the prayer for His will to happen. So dapat yun ang pinagdadasal natin na sana mangyari lahat ng mga pinagdarasal natin in accordance to His will. So yung intercession, part daw ito ng God's plan. So remember, through Paul, doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, through Paul, God is saying that intercession is a means for His plan and will to happen. Alam naman natin kung ano nangyari kay Saint Paul. So basahin natin itong chapter 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 4. And so I beg you, first of all, to make supplications. So alam naman natin yung supplications. We pray and we beg God, no? With prayers, petitions, and thanksgiving for all men, for kings and for all who are in high places, so that they may lead a quiet and tranquil life in all piety and chastity. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior,
who wants all men to be saved and to arrive at an acknowledgement of the truth. So yan po yung sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. And we as leaders, God expects us to intercede. Yan. He wants us to pray in behalf of someone. So madali lang naman, di ba? Doon sa mga kapatid natin nangangailangan, hindi lang siguro kapatid, even yung family natin, mga relatives natin, mga loved ones natin. If ever na merong mga situations na kailangan natin silang tulungan, we could pray in behalf of them. So doon papasok yung pagiging intercessory prayer natin. And alam naman natin sa ating community, whenever nagkakaroon tayo ng big gatherings or even household, small gatherings, we always ask for the intercession of our Blessed Virgin Mary, di ba? So ganun din yung gagawin natin doon sa mga members and even doon sa mga loved ones or family members natin. Doon sa Ezekiel chapter 22 verses 29 and 31. So mababasa natin dito, nagkaroon dito ng situation where leaders and priests were involved in what? Extortion, robbery, and oppression. Nagkakagulo kasi noon eh. At hindi na isinasabuhay yung Kristiyanong pamumuhay. In other words, nabubulid na sa kasamaan, no, ang mga tao nung araw, not only the people but even the leaders and the priests. And nalaman ito ng Panginoon, the Lord looks down and looks for at least one man who would intercede. At sana ay makapag-pray, mag-intercede para ma-withhold yung parusang ibibigay ng ating Panginoon. Pero wala ni isang nakita ang ating Panginoon Diyos. No one intervened to prevent yung God's wrath from happening. So very important kasi yung pagiging isang intercessory prayer, no? Intercessors, no? Kaya nga sa mga sitwasyon na ating ma-encounter sa ating community, sa ating members, sa ating household, sa ating family, very, very important na magkaroon tayo ng action to become an intercessory, a mediator, and intervenor para doon sa pagdarasal natin sa sitwasyon na yon. So, an intercessor mediates between God and man. No? So, nangyayari dito, nagiging representative tayo, no? Being an intercessory prayer or intercessor, nagiging representative tayo between God and man. No? Sa Ezekiel chapter 17 and 8 to 13, verses 8 to 13, alam ko nabasa nyo na rin ito sapagkat si Moses interceding for God's people during a battle with Amalek. Alam naman natin itong nangyari na ito dahil inatasan niya si Joshua na siya ang manguna, no, mag-lead ng pack ng mga Israelites para labanan si Amalek. Ang assurance lang naman na ibinigay ni Moses dito, as long as Moses kept his hands raised up interceding, Israel had the better of the fight. Pero pagka naman bumababa yung kamay ni Moses, ang nangyayari yun naman kalaban, yung Amalek had the better of the fight. Pero para maiwasan yon, tinulungan siya ni Aaron at saka ni Hur, no? Hinawakan yung kamay niya kasi nangangawit. Pagka bumababa kasi, natalo, no? Sina Joshua. So, this situation, makikita natin how Moses mediated between God and the Israelites. So remember, we intercede not only for general things like yung world peace o kaya naman peace in our country, even yung economic recovery natin o yung mga nangyayari dito sa ating bansa o sa ibang bansa, but yung pagiging yung pag-intercede natin should always be in every specific situation. So sa lahat ng sitwasyon, dapat nakikita natin yung opportunity na magkakaroon tayo ng pagkakataon to intercede, no? Para doon sa pag-lift natin, pag-pray natin ay matugunan ng ating Panginoon Diyos para doon sa pinagpipray natin. No? So he pleads for God's mercy and benevolence for men. So yung daw intercessor pleads for God's mercy and benevolence for men. So yung kindness as well as yung doing good to others. So remember that Moses prayed mercy for the Israelites who worship the golden calf. Remember nung nasa
Mount Sinai si Moses, nung bumaba siya, pagbalik niya, nakita niya yung mga Israelites ay wino-worship nila yung golden calf, no? So, pinag-pray ito ni Moses. Gayun din naman ang ating Panginoong Hesukristo nung nasa ay nasa ah, pinaparusahan na, actually naka-ano na siya sa krus, bayubay na siya sa krus. Ang ano sabi ng ating Panginoon Hesukristo sapagkat matindi yung ginawa sa kanya eh. Even yung mga religious leaders mocked him, yung mga Roman soldiers nagkaroon nga ng parang ginawang sugal yung kanyang mga damit. At even yung mga tao doon parang binablaspheming siya, no, di ba? And what did Jesus did? He prayed, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So napakaganda, di ba? So let us intercede also the same way like Moses and Lord Jesus Christ did, no? Like for example, kung yung mga members natin ay did not honoring yung kanilang commitment, let us forgive them, no? Let us pray for them. Gayun din naman kung hindi naman nagiging okay, napapabayaan natin yung ating daily habit of uh, praying, mag-intercede din tayo dito, no? Pagdasal din natin, no? Gayun din naman doon sa mga kapatid natin na hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, ayaw magpatawad sa isa't isa. So kailangan din nating mag-intercede dito in the form of praying or in the form of prayer. So they are not gracious in their speech. So yung iba naman nagiging harsh sila. So pagdasal natin ano na sana ay mabago no yung kanilang pagbibigkas ng hindi magagandang salita. So yung intercessor is a conduit of God's love, grace and will. So nagiging channel din pala itong mga intercessors. We as elders are intercessors. So we are the channel of God's love, grace and will, no? He represents God to man. So we as leaders, as intercessors, we represent God to man. No? Remember that we are created in His image and according to His likeness. So, di ba? So dapat makita nila sa atin yung katauhan o yung simbolo no, ng ating Panginoon sa atin. So intercessor must work with God, especially these evangelization works that we are having. No? Moses cooperated with the Lord. No? Nakipag-cooperate si Moses, ginawa niya yung kanyang parte, and he took responsibility to put people in the right path. Gayun din naman tayo bilang mga elders, bilang mga pinili, dapat gawin natin yung ating responsibility bilang mga elders and we must lead the flock or yung mga members natin in the right path. So in leading them, siyempre, at stake dyan yung ating sarili sapagkat we being elders are being looked up by our members. So tinitingnan nila ang pananalita natin, ang kilos natin, ang buhay natin. So dapat nagiging ihemplo tayo ng magandang gawain, no? Para masabi natin na magiging yung pag-i-intercede natin sa kanila ay magiging successful. So Jesus spoke the mind of God and taught his disciples. So mind of Christ involved wisdom from God. No. And wisdom from God ay coming also from, let's say, dapat yung knowledge natin about His words, dapat enough or we should not stop looking and searching for His wisdom. So we must read the Bible always. Ano? Kailangan every day. Sabi nga doon sa covenant natin, we must read the Bible every day, no? For us to be able to speak to our people and share the God's word and share God's word to them para ma-share natin, para ma-impart natin ano ba yung mensahe ng Panginoon doon sa mga binabasa natin o doon sa mga salita na binasa natin. Turuan din natin yung mga kapatid natin on how to read the Bible and maging regular din nila basahin yung ating Biblia. So pagka nagawa natin ito, masasabi natin that we were able uh, done our part in correcting and strengthening them. No? At siguro dito, pagka nagawa natin,
definitely we will inspire and motivate them to be more vibrant and more on fire, no, in serving our Lord here in our community. So we are to intercede with faith and confidence. So hindi yung parang nagdududa tayo, ano kaya mangyayari, ano kaya effective kaya ito. But ang sabi kasi rito, we have to intercede with faith and confidence, no, di ba? Ang doon sa Genesis 18 verse to 20 and the following, it says, okay, pwede niyong basahin yon, but this is a summary only. Things were happening in Sodom that invited the ire of God. No? Alam naman natin kung ano nangyari dun sa Sodom. But Abraham bargained and haggled with God. So nakipag-bargain si Abraham sa ating Panginoon Diyos. Nakipag-haggle pa nga siya, di ba? Hanggang sa the point na hindi natuloy, na hindi natuloy yung pagpaparusa doon sa mga taga-Sodom, no? But eventually, God finally destroyed Sodom. But remember, hindi niya ito ginawa noong nag-intercede si Abraham doon sa mga tao. Yeah. So, okay. So we have a basis for confidence. Sabi nga, meron naman tayong basis for confidence. So 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence which we have toward God, that no matter we shall request in accord with His will, pinapakinggan niya tayo. He hears us. And dun sa John 14 verse 14, ang sabi niya rito, if you shall ask anything of me in my name, that I will do. So, papakinggan niya tayo. Once na napakinggan niya tayo, gagawin niya. Ipagkakaloob niya. Igagrant niya kung ano yung pinagdadasal natin. So what are the lessons that we can learn from this? Number one, we should intercede seriously, no? With sincerity in our hearts and with confidence. Yan. Sabi nga God entertains that kind of haggling, katulad ng ginawa ni Abraham, nakipag-bargain, nakipag-haggle, to the point na hindi pinarusahan ng ating Panginoon Diyos ang Sodom, no? So ganito, sabi nga natin, once na nagkakaroon tayo ng prayer o kaya nag-intercede tayo, we invite everybody to storm heaven and earth doon sa ating dasal sa ating Panginoon, di ba? So we can have confidence that God pours out His blessings. So dapat alam natin na yung blessing ng Panginoon ay darating at darating sa atin. We've been here in our community and there are so many blessings na ating natanggap. So hindi natin siguro mabilang, countless blessings talaga naman. And ginagawa ng Panginoon yon for us to be able to do the work that He has entrusted to us, to do the mission work. Yan. Kaya naman patuloy yung blessings na yan. So we know that we need God's power and provisions, and we know that we ought to be interceding. So wag natin kalilimutan sa mga biyayang pinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos, wag natin kalilimutan daw yung pagiging isang intercessor. We must always intercede in behalf of someone. So God will act on our prayers. Totoo naman at na-experience na ng bawat isa sa atin ito, na yung dasal natin sa ating Panginoon, in His time talagang ginagrant naman niya, no? Yung mga petitions natin, yung mga prayers natin. And wala namang limitation of power ang ating Panginoon, and we ought to expect results. Ini-expect natin, kung minsan kiniklaim na nga natin na magiging positive o kaya naman ay gagrant ng Panginoon o kaya naman ay sasagutin niya yung mga dasal natin through our pagiging isang intercessor. So dapat kiniklaim na kaagad natin. So how to become more effective intercessors? Ito naman ngayon, paano magiging isang effective intercessors? Remember that we as elders, household servants, even unit or even chapter or even area, we are all intercessors. Nandiyan na yan Now, ito yung pamamaraan on how to become more effective intercessors. So meron din pala para at least malaman natin ito at mai-apply natin. So unang-una sabi, have a great love for the people you intercede for. Yeah. So dapat meron tayong pagmamahal. Sabi nga doon sa teachings natin nung last Tuesday, kung nandoon kayo, napakaganda noong
talk ni Bishop Gaa na sabi niya para ikay makapagtrabaho, makagawa ng isang misyon, makagawa ng isang evangelization work, dapat mahalin mo muna yung kapwa mo. At paano mo mamahalin, especially yung mga poor, kailangan daw maipadama yung pagmamahal. So marami siyang pamamaraan na sinabi. For us to be able to win them back here in our fold, kailangan madama nila yung pagmamahal. Hindi yung mga material things na ibinibigay natin, but rather parang mai-immerse muna natin yung sarili natin sa kanila, magkaroon ng kapalagayan loob, magkaroon ng tinatawag na relasyon bilang magkapatid at madama nila yung pag-ibig. Then, sabi niya 100% for sure ay yung evangelization work natin ay magiging successful. So we have a great love for people we intercede for. Be ready to offer practical assistance to meet the needs for which you intercede. So pagka naman practical assistance, nandiyan na yung time natin, nandiyan na yung talent natin, nandiyan na yung treasures natin, which alam ko naman meron tayong lahat nito eh. Di ba? Time, talents, and treasure na. Meron naman tayong lahat nito. So number 2, sabi niya, have a great faith that God could do things like what He did to Sarah. Kailangan daw magkaroon tayo ng great faith. Remember what God did to Sarah? Okay, not until she's been childless until 90 years old, di ba? And suddenly nagkaroon siya ng anak bigla, no? So, gayon din naman yung ginawa niya noong nag-part ng waters of the Red Sea. Kaya yung Moses and Israelites ay they walk in a dry land, no? By parting the waters of the Red Sea. So gayon din naman tayo that He will do the same things for us in whatever, kahit na anong sitwasyon. Mahirap yan or anything na makikita natin mapa-encounter natin, ay gagawan din ng paraan ng ating Panginoon Diyos. Okay, yung number 3, nasabi ko din kanina, to seek the kingdom of God, kailangan magkaroon din tayo ng sinatawag na to be right, to be holy and to be righteous. So sabi dito sa number 3, strive to be holy. Mahirap, pero it's a struggle for all of us sa pang-araw-araw na buhay natin na susubukan tayo, no, di ba? Maraming mga temptations, no? Maraming mga trials. So dito kailangan maging matatag tayo. Yung faith natin dapat hindi ganun kahina, but rather palakasin pa natin. So sabi nga doon sa James chapter 5 verses 16 and 18. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be saved. For the unremitting prayer of a just person prevails over many things. Elijah was a mortal man like us. In prayer, he prayed that it would not rain upon the earth. So si Elijah daw, nag-pray that it would not rain upon the earth. And it did not rain for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. So pinapakinggan niya, no, yung ating panalangin, no, sa kabutihan ng nakararami o sa kabutihan ng ating mga kapatid. So iyon yung number 3, how to become more effective intercessor is to be holy or to strive to be holy. So yung number 4, we have, as an intercessor, we have to look always for opportunities to intercede. And pag nakakita na tayo ng oportunidad na ganun, we have to use the power to intercede na nasa sa atin na eh. And remember, yung mga na-cite natin itong mga a while ago, ay nakita naman natin kung paano naging effective yung pag-i-intercede nila Moses, nila Paul, at saka yung mga ibang mga saints natin. Even Mama Mary, napaka-effective din yung intercessor para sa atin. No? So look always for opportunities to intercede, no? And use the power that we have. Kung halimbawa mo nasa simbahan tayo, lahat naman tayo umaattend ng misa. Yung iba siguro baka umaattend ng daily mass. Yung iba naman every Sunday. O yung iba naman umaattend virtually sa social media.
umaattend, di ba? Kung minsan, ano ba yung napapansin natin? Kung minsan nagiging observant tayo, magulo, kung minsan maingay, and worse is kung minsan hindi natin maintindihan yung homily nung pare, no? Kung minsan gano'n, sinasabi natin, boring, ganyan, boring. Kung minsan naghihintay tayo kung sino ba itong, naghihintay tayo kung sino yung, o kaya naman gusto nating malaman, sino ba yung pari na sa-celebrate ng Mass this hour. Namimili tayo, no? So instead of, sabi nga dito, instead of having that kind of attitude of complaining, so why not intercede for the priest? So pagdasal natin yung pare, no? Para yung kanyang homily ay maging alive, and para kung yan ay magiging alive, therefore, matatouch niya yung mga tao na nagsisimba doon, na lahat ng nagsisimba doon, matatouch niya yung buhay ng mga mass goers. No? So, ganun yung gagawin natin. Instead of saying negative things about the priest, ay kailangan nating mag-intercede. No? We pray hard, we pray in faith, with faith and confidence doon sa pare para mabago yung kanyang style of giving the homily. So, siguro naman, alam naman natin yung pare, pagka tayo nagsisimba at tayo naman ay ready, ano, at nabasa natin yung gospel ahead of time, malalaman natin yung pare kung hindi siya ready, di ba? So pagpe-pray natin na sana yung pare ay always ready, and he really seek, no, for God's guidance and wisdom para sa pag-impart ng mensahe na nais na iparating sa atin bilang mga mass goers, no? So do the same for insensitive boss. Kunyari, meron tayong employer, may boss tayo. Kung itong boss natin ay masyadong masungit, no, demanding, so mag-intercede din tayo dito, pagdasal din natin yung mga boss natin. No? Kaya naman yung mga leaders natin, very insensitive sa mga concern ng mga members natin, pagdasal din natin sila. So unfaithfulness of members, yung mga nanghihina, o yung iba naman dahil sa isang pangyayari na touch yung ego, miral yung pride. So we really have to intercede for them. Pagdasal natin sila para mapabago natin through our prayers with the Lord, i-grant naman ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon tayo ay kanyang tinap to become His instruments, to become His intercessors. No? And then, of course, yung number 5, how to become more effective intercessors. So dito, sabi rito, make a habit of regular intercession. So once na sinabi nating regular, ibig sabihin nito, part na ng daily life natin ito. Just like yung sa ating community, being part of the community, nagiging way of life na natin. Much more, yung ating service natin, nagiging regular na ito, yung service natin sa ating Panginoon through our community. Remember that ang ating Panginoon ay binigyan niya tayo ng mga tao na inintrust sa atin. So pangalagaan natin. Let us know their concerns. Let us know their needs. Dapat bilang mga, ang alam ko, ang household servants, mga big brother ito na alam dapat natin kung ano yung pangangailangan ng mga members natin. Ano ang kanilang mga concerns, ano ang kanilang mga problems. Then we intercede. And napaka-powerful kasi nitong pag-intercede natin by praying, at especially pagka ito ay ginagawa natin on a communal group prayer. But since that we are being given that kind of power as the household servants or household leaders, then we do the intercession. So tapat sa atin manggaling, mag-initiate yung pag-pray natin sa ating mga kapatid. No? Let us pray always for our people, no? Sa ating mga members, for more pastoral and material resources. We pray also for more intercessors. Now, for being more intercessors, that means by being active and by being loyal and faith, yung faith natin here in our community, at alam naman natin na we do the evangelization work, at pag ito ay lumaganap, then we need more intercessors. So we pray also, we intercede also for more intercessors. So who knows,
sa atin, ano, iba yung some of us might someday will be approached by Brother June and be given a higher service. So something like that. O kaya naman, mga members natin na nabigyan ng mga higher service, then we could safely say that they will be part of our team as an intercessor. No, they can have that power to intercede as well. But definitely, but siyempre, through our guidance now, ay dapat nating ituro sa kanila kung paano talaga magkaroon ng ganitong power to intercede doon sa ating mga kapatid. So hindi naman ganun kahirap din. So sabi ko nga kung yung naging habit na natin, yung nagdarasal tayo on a regular basis, on a day-to-day basis, then hindi siya ganun kahirap to intercede o kaya naman to be an intercessor. So ang gagawin lang naman natin if ever na mayroong problem o kaya concerns and issues yung isang kapatid natin, and we should know kung ano yon, and then we start praying to the Lord kung ano yung concerns and issues o kaya kung ano yung gusto ng ating members para marinig ng Panginoon. Kasi gustong-gusto ng Panginoon Diyos yung merong nag-i-intercede for others. So yun yung isang pamamaraan kung paano natin masasabi na powerful yung pagiging isang intercessor is by praying to God in behalf of another person. So yun yung ating responsibility being mga servant leaders. So yung power to intercede talks about on praying eh. So gaano ba tayo kasinsero magdasal? Tayo ba ay karapat-dapat bilang isang intercessor? Tayo ba ay ginagampanan ba natin yung ating tungkulin bilang mga elders? Gin, ah, eh, Tayo ba ay nagko-comply o kaya naman ay sinasabuhay natin yung covenant natin as well as yung commitment natin? Then if we say yes to that, then we could say na meron tayong power to really intercede. Pero pagka tayo ay medyo ika nga hindi 100%, then most likely baka magkaroon tayo ng problem in or kaya ano mag-problem of becoming an intercessor. So we really have to see and assess and evaluate ourselves first. Then afterwards, we can safely say and we could have that kind of confidence and faith na magiging very powerful intercessor tayo. So yun lang ang ating topic for this afternoon. Simple lang siya, very practical. And to do that, sabi ko nga, we have to evaluate and assess ourselves first. And alam ko naman, na-experience naman na ng lahat ano, di ba? Na meron na ring nag-intercede sa atin Meron na ring tumulong sa atin sa pamamagitan ng pagdarasal sa atin. At ito, ito ay na-experience ko din. Remember, during the last time na nagkaroon tayo ng pandemic, okay, yung kapatid ni Susan ay nagkaroon ng sabihin na natin na na-COVID. Yan, na-COVID. Ito yung sinasabi nating Delta na yata yung pinaka worst situation na yata no, na talagang full pack na lahat ng mga hospitals wala ka nang makuha. So what we did is dinala namin siya doon sa o kaya naman ay in-advise namin siya kasi bawal nga lumabas at kinuha siya ng ambulance ng barangay, dinala siya doon sa Medical City. Okay? Pagdating sa Medical City, alam niyo ba yung paligid ng Medical City, may mga parang mga tent o mga triag na doon na nandoon na lahat. So ibig sabihin, nagkaroon na ng mga ipon-ipon na doon sa labas. Kasi hindi na matanggap ng ER, full pack na rin. Ang mga rooms wala na available. So what we did then is talagang wala na kaming magawa. So we prayed. So humingi na kami ng tulong sa ating community to pray for Susan's brother, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So truly God is amazing mga kapatid and wonderful. Of all people na nasa triad, siya yung tinawag. Siguro hindi lang hundreds, hindi lang 200, hindi lang 300.
yung mga nasa labas. Of all people there, yung kapatid ni Susan yung tinawag. So, in short, napasok siya sa ER. So, he was given yung tinatawag na first aid siguro. And after so many hours, I think 4 or 5 hours, nagkaroon siya ng kwarto. So, imagine that. Yung iba talaga namang kada umahog kung paano sila makakakuha ng slot or even dun lang sa ER. And little did we know na yung aming prayer nakaabot doon sa ating mga kapatid kasi nagkaroon na ito ng ano lumaganap na hanggang sa dumating sa mga kapatid natin na nasa medical profession na in other words nagkaroon ng contact na nagkaroon na ng parang network. So nung malaman nila na meron tayong kapatid doon sa Medical City. So happen kakilala yata nila yun doon sa ER. So yun, binigay pangalan and then itinawag. So yun na nangyari. So pag-intercede namin, nakita namin kung yung power na nasa sa amin na ginamit namin ay nag-work talaga. Pinakinggan ng Panginoon. Otherwise, kung wala kami noon, most likely baka hindi masurvive nung kapatid ni Susan. Kasi tumatawag na siya sa amin, talagang sinasabi niya, hirap na din daw siyang huminga. So praise God at ngayon ay very active siya sa ating community. Nasa member siya ngayon ng MFC Cainta chapter. Super active ngayon. Talagang nagkaroon ng grabe yung kanyang pag-testify ngayon sa ating mga kapatid kung paano nag-work din sa kanya yung Panginoon. So, kita natin ngayon kung gaano ka importante ang pagiging isang intercessor. So, yung power na yan, gamitin natin, i-utilize natin, and have that kind of faith and confidence na mangyayari lahat at pakikinggan lahat ng ating Panginoon. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. And good afternoon muli sa lahat ng mga gwapitong mga servants ng ating community.